Nakakabahala ito kasi yung mga pictures pala ni Alden, yung mga ilang ginagamit dito, no, sa para i-partner kay Ma'am Catherine, yung ibang mga pictures, mga kasombrers, and then puro peke talaga ito, lumabas na naman yung mga AI generated. Ay, nako po. And by the way ha, si Alden may isang ang angas at ang bongga at hindi ko alam, grabe itong kotse na parang nababalitaan natin na binili niya, no? Parang ibang klase. Parang yung ang dating dito ni Sir Alden ay isa sa mga Avengers, no, ng Amerika, mga kasembreros at saka kasamahan ni na Iron Man, no, sa The Avengers. Pero unahin muna natin ito, ang ating isa sa mga major items actually ito, mga kasembreros. Ayan, nagsisilabasan na, naging AI na, mga kasembreros, talaga itong spotted nga si Catherine at saka si Mayor Mark Alcala doon sa may restaurant na kumakain ko, no. Ang nakakatawa dito na ay naku po, gaya po na nakita ninyo sa inyong screen ay parang naging taga-instruct si Catherine dito, mga kasombrero. So parang ano na lang ginagawa ng karakter niya dito. So grabe, no, sana naman makonsensya naman yung mga tao na dito. Wag naman, may isa pa doon talagang issue din yun ngayon, no. Talagang trending din yung parang binastos yung standee ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, doon sa isang mall, no. Ayoko na lang po i-post, mga kasambreros, dito. Pero of course aware tayo na binastos yung picture ni Ma'am Catherine na standee, which is definitely parang ano, no, grabe. Tapos pinost pa ng pinost. Yung ano kasi parang yung grabe na yung paghanga niya, parang binastos niya talaga na basta, no. Alam niyo rin, mga kasambreros, yung ibig kong sabihin na yung mukha nga doon ni Ma'am Catherine, parang basta yung standee niya binastos talaga, mga kasambreros, ng isang lalaki. So pero ano, no, parang tahimik pa rin si Ma'am Catherine sa mga ganoon, and siguro napaka-busy niya, and napaka-busy naman talaga ng mga kasembreros para pansinin itong mga gantong issue, mga kasembreros. Hindi nga siya nagsasalita about kay Mayor Mark Alcala, no? Pero siguro pag time na ay magsasalita talaga si Ma'am Catherine dito na sa mga issue na ito, mga kasembreros. So yun talagang and ang nakakaano lang dito, alam mo yung nakakabahala, no? Parang yung picture i-edit, ang video i-edit. So parang sabi mo, ano na, totoo, no? Parang ganoon, mga kasos. Minsan nakaka-bother, no? Nakaka-bother na talaga siya, mga kasembreros. So wag naman sanang antayin ng mga tao na pati yung Facebook ibaban, no, yung TikTok, alam ko hindi baban ng TikTok, mga kasembreros. Yung parang alam yung dahil sa sobrang kamalabisan ng tao, mga kasembreros, ay gagalaw ang gobyerno na ibaban ang ganito, ibaban ang ganyan, dahil sa sobra-sobra na natin, hindi na sa tama yung kanilang ginagawa. Pero ipanalangin na lang natin, no, na as is, mga kasembreros, at sana ay tigilan na itong mga edit at saka mga kahalayan, mga kasembreros, ng iba. Tapos ito, so hindi ko nasalin, isa sa mga major items pala natin to. May nag-post kami about sa meeting daw ng Elena 1944, no? Tapos ay nasa ABS-CBN sila, PD production meeting, no? PD meeting yung nakalagay dito, mga kasembreros. So yon, sina Carmi Raimundo, si Kath na nakatalikod, tapos ang iba pang team dito ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Pero correct me if I'm wrong, ito po ay matagal na picture, no? Ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Last year pa yata ito, mga kasembreros, na picture nila na nagmi-meeting daw ng sa Elena 1944, mga kasembreros. So which is sinabangan nga ng mga tao kung matutuloy or hindi, no? Kung sino ang leading man and so on. So sana ay si Alden. Sana ay si Alden nga talaga, no? Pero yun, may isa rin akong nakitang post bago siya, ni Lulu Romero. Romero ba yun? Moreno. Basta si Lulu, mga kaso, sa part ng kanyang glam team or production team. Pero siguro sa next vlog ko na isasali, mga kasembreros, kasi mag-imbestiga pa ako kung yun na nga ay talagang sa Elena 1944 nila or part pa ng kanyang endorsement or shoot, mga kasembreros. So yun, pero ito po ay yung picture na to mismo, kasi kagabi pinost ng isang admin. Pero ito po ay hindi po
hindi po confirmed pa na yun nga no, sa about sa 1944. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros, cute na ang kulit. No, 2 hours ago, Arjo Atayde at Alden Richards magkamukha daw. No, 2 hours ago, post ni Ro Arsulum, no? Sabi nila magkamukha daw sila. Magkamukha ba talaga sila? So para sa akin ang layo no ni Arjo Atayde na husband ni Maine Mendoza no na isang congressman. Tapos of course si phenomenal box office ni Ma'am King. Pero kayo no, ano yung inyong masasabi dito? Ito natutuwa ako dito sa ano no, sa pinost ng isang admin din. Pinagtabi niya si attorney at saka si Tisoy mga kasumas na good evening. 2 hours ago ni Amy or Amy de la Cruz mga kasambreros no. Good evening, 2 hours ago si Tisoy ay nakatitig no kunwari kay attorney. Nakasmile siya, nakakap. Doon ito sa ano niya doon sa belated birthday celebration at 15th anniversary mga kasambreros ng kanyang A-team sa Taytay Rizal na mga kasambreros. So yung kanyang celebration. So nalaman ko yung Taytay Rizal na yan kay Miss Nate Gonzaga na mag-post siya mga kasambreros na nakaraan kung kayo po ay sumusubaybay sa ating YouTube channel. Tapos, ito, pinost nila, parang ano lang siya, no, a sort of love team survey mga kasambreros. Na kung saan ay kung sino ang iyong paborito at gustong tandem mga kasambreros. So, andito ang Kath din of course, no. Tapos ano lang, ang nakakatawa lang talaga dito, yung lahat ng pictures ng Kath Mark ay edited. Kasi never naman talaga sila nagsama sa sa personal mga never ever mga kasembreros. So 19 hours ago Filipino telenovelas, Kathniel, Kathdan, Kathrid, Kathmark. So edited talaga dito. No, so lahat ng pictures ng at saka videos ng Kathmark ay talagang edited mga kasembreros. So si Sir OG Diaz kasi no talagang ay nako po, sorry po Sir OG, ikaw talaga yung promotor ng Kathmark na yan kung kaya ang mga tao tuloy ay naging sobrang fanatic at saka binigyan ng inedit nilang mga kasembreros lahat ng pictures at videos ni Mark Alcala at saka ni ni Kath mga kasembreros. Tapos so major item tayo mga kasembreros na isa sa mga major items. Alam ko lang kasi kanina to pinost kung bumili ba si Alden nitong ang angas ng kotse nito. Parang sports car na parang ginagamit sa mga sa mga pelikula na aksyon, na sci-fi movie and so on mga kasambreros. Parang gamit siya doon sa sa Avengers or gamit sa yung mga sci-fi movies. No, ito siya mga kasambreros ng angas. Post ito ng ng Alden Alliance official fans club kanina. Tapos may isa ring fan dito na nag-post mga kasambreros na parang siya lang yata daw yung may ganitong uri ng sasakyan or kotse mga kasambreros na first na kotse or parang siya yung pinakauna na bumili dito sa Pilipinas ng ganitong uri ng sasakyan na kanyang design mga kasambreros. So iba talaga kung totoo man ito no ay ibang klase talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi dati 'di ba yung BYD na kotse, tinatry niya lang tapos ilang buwan lang nakita na natin na yun pala no. Nakabili siya or bumili siya tapos ginawa pa siyang brand ambassador ng BYD car mga kasambreros or sasakyan no ng na sobrang angas ng BYD mga kasambreros. Pero abangan natin 'to no kasi kikita naman natin 'yan. Kasi 'di ba yung BYD car nga niya ay pinablissengan niya nung mga nakaraang buwan mga kasambreros. Tapos ito, ang cute nito, 7 hours ago, si Ren Padora, 15 years of hard work, passion, and inspiring so many people. Super proud of you and excited for more milestones ahead. Ito yung isa sa mga nag-post na nauna, pero itong picture na ito ay magkaiba. Doon mga kasambreros, doon sa post-celebration nila ng birthday at saka 15th anniversary ni Alden nga sa industriya ng showbiz mga kasambreros no na inorganize niya Miss Nate Gonzaga at ng buong A-team. So talagang nakakatuwa
at nakaka-touch mga kasambreros ang moment na ito, no, na kung saan ay makikita po si Ren Padora. Hindi ko lang alam kung part din siya ng buong A-team or ano lang, parang random fan lang siya mga kasambreros. So pero talagang we're so thankful na this one is also supportive kay Phenomenal Box Office Cinema King. So tapos sige, ito na yung sasabi ko mga kasambreros sa isa sa mga main items natin. Yung nakakabahala kasi yung picture ni Alden, may nag-post dito kanina sa TikTok na original picture pala. May mga kumakalat kasi ngayon sa social media itong picture ni Mayor Mark Alcala na may flowers, no? Tapos blue, parang blue yung kanyang wrapper. Yung bouquet wrap mga kasus, tapos naka-itim, and then yung tatak ng t-shirt. So parang ang ano dito is yung original picture daw pala ay kay Alden. Tapos yun nga, no, sabi na nag-post dito, ito yung original picture kay Alden pala yun, no. Tapos yun nga, no, talagang ito yung isa sa mga bothering truths mga kasama or realities na ginagawa ng mga tao na kukuha sila ng picture, papalitan ng mukha, papalitan ng itsura using AI. So which is alam mo yun, kung kaya ako po ay team panatag po talaga, as long as walang aamin, walang tunay na proof, no, kasi yung mga videos talaga nakita natin nagsisilabasan mga AI pa lang. Tapos yung mga pictures na nagsisilabasan, no, talagang edited din. Hanggat walang umaamin ay kakden pa rin mga kasambreros. So tayo po ay team panatag kahit na ano pong mga lalabas dyan na mga si ganito nag-post, si ganyan nag-post, si ganito nag-post, as long as hindi makita talaga sa kanila. At never pina-follow ni Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala sa Instagram story, kakden pa rin mga kasambreros. So doon na lang ako siguro magkakaroon ng 50-50 na paniniwala kung ipa-follow na ni Ma'am Catherine si Mayor Mark Alcala sa Instagram story. So yun, no, pero as long as hindi niya pina-follow, there's no reason for me to give up sa Kakden. So yun po. So yun, talagang maging aware tayo, no, sa mga ano ngayon, sa mga kaganapan at mga pinopost ng mga content creators. Original picture pala ni Alden itong ginamit dito kay Mayor Mark Alcala. Ang ano kasi dito, kasi maputi si Alden, si Mayor Mark ganun din, no, pareho rin silang matangkad. Tapos yung katawan hindi naman nagkakalayo. Yung hawi ng buhok, no, parang alam mo yon, hindi sila nagkakalayo mga kasi. And para sa akin napaka-edukada naman at napakatalino ni Ma'am Catherine para pumatol sa isang politiko mga kasi na alam niya na nalulunod sa korupsyon, no, at pamumulitika ang gobyerno ngayon mga kasambrero. So parang she's too intellectual para pumatol at saka sumunod sa agos ng korupsyon ng gobyerno at mga bad issues na kinakaharap ng gobyerno mga kasimes na lantarang pagnanakaw. So alam mo yun, so parang she's too knowledgeable para sundan ang agos ng politika ngayon mga kasimes. Pero yun, no, sa mga maniniwala lang sa akin, pero sa mga ayaw naman ay hindi ko po kayo pinipilit ha. Wala po tayong pilitan dito para happy lang mga kasambreros. Tapos, next item natin, natutuwa ako dito, no, sa pinost ng isang admin, picture ni na Tisoy at saka ni attorney, no, attorney at saka ni client mga kasambreros, na sobrang pogi at maganda. Pero this was the time of ano pa yata, no, ng Hello Love Again mga kasambreros. Tapos ito, posted by Sylvia Bell. Daming likes, so 2,000 plus, 2,100 likes. Our reactions mga kasambreros. Sina Marian Rivera at saka si Ma'am Catherine na para mag-ate ang dalawang ito. Sina Marian Rivera at Catherine Rivera ay kabilang sa artista may pinakamaraming brands or endorsements. Patunay ng kanilang lakas sa industriya at tiwala ng mga kumpanya at patuloy na suporta ng publiko. So, which is definitely true, no? Mag-ate ang dalawang tayo, no? Alam naman natin na super close sila mga kasambreros sa napakaraming instances at saka mga public gatherings ay spotted sila mga kasambreros na tawag dito na magkasama parang nagchichika-chika, no, during bench, during Century Tuna,
Anak TVC Award, Eduk Circle Awards, and so on mga kasambreros. So, kung kaya tayo po ay, dito, ano din sila parang future dome yan, no, ang Kathden mga kasambreros. Ito, ang kulit nito, piplay ko ito mamaya mga kasambreros. Isang fan, ang ginaya yung linya ni Ma'am Catherine, nung bata pa siya, no, sobrang kulit mga kasambreros. Yung parang, ang role ni Catherine doon ay yung, ano siya, maldita na, dito, mata pobre, at saka, inaawa niya yung mga taong, yung mga batang, may hirap mga kasambreros. So, mamaya, i-play natin ito na para mapakinggan niyo po mga kasambreros, no, ang kakulitan ni ng fan na ito, no, na nahawa na rin kay attorney. Tapos ito, kagabi, sige. Alam niyo ano to, trending to kagabi sa PBB. May isang, parang hindi ko alam kung relative ng isang PBB housemate doon or isang fan lang siya. Kamukha siya, parang sabi na doppelganger daw ni Mayor Mark Alcala. Magkamukha sila mga kasambreros, yung mata, yung tindig, no, talagang as in parang sila, kung sa unang tingin ay sasabihin mo, si Mayor Mark Alcala ba to? So ganoon siya mga kasambreros. So pero po, no, hindi po ito si Mayor Mark Alcala ha. Pag kayo po ay medyo mamalikmata, sasabihin niyo si Mayor Mark Alcala. Ito siguro yung isa sa mga rason din, no, kung bakit maraming kumakalat na ganito, kasi nga may mga magkakamukha ng mga artista at saka tulad kay Mayor Mark Alcala. So sabi ng mga parang doppelganger daw ni parang kamukhang kamukha ni Mayor Mark Alcala mga kasambreros, but definitely hindi ito si Mayor Mark Alcala mga kasambreros. So maging mapagmatsyag, maging matanglawin mga kasambreros. Tapos ito, si Ma'am Catherine, may isa pa siyang video dito kagabi sa BPI, na kung saan ay, parang mga, nagre-rehearse pa siya mga kasambreros backstage. So, yun po, no, mga kasambreros, na kung saan ay sobrang ganda nga ni, okay, going back dun sa may video na para sa Mayor Mark Alcala. Hindi ko lang kung ano to ni Kim Chiu mga kasambreros. Kasi parang hinag niya eh. Tapos ang question dito, Mayor Alcala, sabing ganoon ng nag-post dito. So yun po na, kasi ayaw magbukas kanina ng video mga kasambreros. Kagabi ko lang ito napanood. So yun siya, nakamaroon siya dito. So yun, hindi ko lang alam kung relative ni Kim Chiu, kasi di ba may lahi silang Chinese. Di ba singkit si Mayor Mark Alcala. Tapos hindi ko lang din alam ha, pero kung may makapagbigay ng information ay I will definitely appreciate that, no. So yun, going back then kay Ma'am Catherine, no, siya, may video o parang nagre-rehearse nga siya backstage bago magsimula yung kanyang Bangko BPI event kagabi. So dito, low-key lang si attorney mga kasambreros, na naka-dark blue nga, no, favorite color ni Soiti mga kasambreros. So nasa dressing room siya, tapos nagbabasa at nagpa-practice ng kanyang script mga kasambreros. So yun po. Tapos nag-meet din sila of course ng mga production or management mga kasambreros. Tapos yun, nagsimula na ang event finally mga kasambreros. Tapos, last item natin mga kasambreros. Abang-abang pala tayo. Ako po ay nag-voice over ng 2:00 ng hapon, Sunday, Feb 22. Mamayang 7:15 PM ang Stars on the Floor ni Alden, no? Kung kaya abang-abang kayo mga kasambreros. Tapos, last item natin, may isang fan dito, si Ma'am Nerissa, na umattend nga doon sa late celebration or birthday celebration at 15th anniversary ni Alden sa Taytay Rizal, no, na inorganize ng ni Miss Nate Gonzaga at ng kanyang A-team. So yun po, no, dito ay masaya si Soiti of course na nagkaroon siya ng picture taking sa kanyang fan mga kasambreros. Okay, sige, pahabol ko nandito itong mga pictures ni Ma'am Catherine, last items natin.
mga pictures niya attorney doon, no, sa BPI Bangko or Bangko BPI na kanyang event kagabi na may flower siya. No, binigyan siya ng flowers mga kasmeros na kulay dilaw ang wrapper bouquet. So yun po. Tapos dito nag-host na siya mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items. Isang masaya at pinagpalang araw sa bawat isa. Pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, ha. At nagpapasalamat kami sa Diyos kasi wala nang baha dito. Humuhupa na po ang tubig sa ilalim ng bahay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Yucky! Kahit ano pang gawin nyo, hindi ka kayo maka-level. Mga cheap lang kayo, no? Ang arte mo ah! Bakit? May galit na ba kayong damit? Palibhasa kasi, mga poor lang kayo. Poor. Napakaganda po nating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Maging Maawain. Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful, ito pala yun, for they shall obtain mercy. Parati nating tatandaan mga kasembreros na ang buhay natin sa mundong ito ay kung ano yung itinanim natin ay siya nating anihin. Parati po natin narinig yan, no? Old proverb, old saying, but old truth mga kasembreros na hindi siya nagiging useless. Luma man siya, narinig natin of course, no? Sa Biblia, nababasa natin sa Biblia mga kasembreros, narinig natin sa mga tarito sa mga social media, sa ating mga guro, sa ating mga sa paligid natin, no, sa ating mundo in general. Na kung anong tinanim natin, ano yung ginawa natin sa ating kapwa-tao ay siya rin pong gagawin sa atin. And that is very true. Ang salita ng Panginoon, tulad nito, no, Matthew 5:7, narinig natin ito ng maraming beses, nabasa natin maraming beses. Pero doon kasi yun yung gamit, no, ng salita ng Panginoon mga kasmas. It's an everyday reminder sa atin, araw-araw, every time na tayo po ay nagkukulang sa awa, ang salita ng Panginoon na nagre-remind sa atin, no. Ang pag tayo po nagkukulang sa pagpapatawad, ang salita ng Panginoon ay nagre-remind sa atin. Kapag tayo po, kasi araw-araw tayo may problema, araw-araw tayo may kinakaharap na challenges mga kasembreros sa lahat ng aspects ng ating buhay. So kung tayo po ay ginagawa natin yung mga bagay na kunwari masama, so aani rin tayo ng masama mga kasembreros, which is definitely ayaw sana natin mangyari. Kung nagtatanim tayo ng kasamaan sa ating kapwa-tao, hindi man yung tipong kunwari magnanakaw ka, papatay ka, or anumang mga talagang dilubyo na gagawin mo sa kanila. Minsan hindi, minsan yung naiinggit ka, yung kinapo ko pa parang hindi mo sila pinapatawad, parang hindi mo sila kinikibo, para magkapit bahay naman kayo pero parang magkagalit kayo. So parang ganun ba, yung mga simple mga bagay na parang parati natin ginagawa pero hindi natin alam na hindi pala siya kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Yung parang hindi kayo nagbabatian, parang ano ba ito, magkagalit ba to, no? Lalo po sa magulang natin, ha. Every time po na may galit tayo sa ating magulang, may puot tayo sa ating magulang, nako po, napakalaking kahindik-hindik at katakot-takot po ang sumpa ng Panginoon sa mga batang sa mga anak na hindi nagpapatawad sa magulang, lalong-lalo sa kapatid, no? Ganon din po mga kasmeros and everyone else. Pero mas grabe ang kasi ang dito ang commandment, ang utos ng Diyos na sundin natin at mahalin ng ating mga magulang ay yun po yung pinakaunang utos na may kalakip na pangako. At ang pangakong iyon ay haba, no, ang ating buhay sa mundong ito kapag tayo po ay minamahal natin ating magulang, we care for them, we respect them, and so on, we honor them mga kasembreros. So yun po yung doon. Kung kaya marami akong nawi-witness at marami akong nalaman, no, na-observe mga kasembreros na mga anak na dati ay inaaway nila ang kanilang magulang, pasaway sila sa magulang. So ang ending po, nung sila na po ang nag-asawa, nagkaroon ng partner sa buhay at nag-anak, ay bumalik, no, kung ano yung ginawa nila sa kanilang magulang noon ay naranasan nila sa kanilang pamilya. So ako po ay living testimony. Buhay po ako nagsasabi ngayon at nagpapatotoo na totoo po talaga ang salita ng Panginoon na every time na
Yan, no, isa lang 'yon, no, sa mga examples mga kasembreros na kapag ikaw ay inaaway mong gulang mo, hindi mo sila minamahal, you don't care for them, talagang babalik yan sa'yo. So, life is a matter of what you do to others, it will be done to you as well, mga kasembreros. Kung ano yung ginawa mo, kahit na hindi man ngayon yan kung mapababayaran ng Panginoon, ay sa mga susunod na sa mga later years, no, later months, mga kasembreros, magugulat ka na lang, parang ginawa mo rin to sa kapwa mo, tapos bumalik din sa'yo. So, yung iba dyan, yung tawag ng mga Buddhist or Buddhism belief, mga kasembreros, ay karma. So, may good karma, bad karma, mga kasembreros. Pero para sa atin, ito po ay yung sumpa at blessing ng Panginoon, mga kasembreros. Kasi, kung tayo po ay nagiging maawain, ay kaawaan din po tayo ng ating Panginoon, mga kasembreros, no? Merciful. So, ang opposite po ng merciful ay merciless, no? At saka hindi sila kasi magsasanga kasi ito, mga connected yan. Kapag hindi ka merciful, hindi ka magpapatawad. Kung hindi ka merciful or hindi ka mawain, ay ma-pride ka, no? Walang love, no? Walang happiness, hindi mo sila kinikibo, and so on, mga kasembreros. So, kung mapamanhid ang puso mo, mga kasembreros, ba? Unkind ka, no? Selfish ka. So, hindi ka naawa. Lalo na kapag kapatid mo, kung hindi ka naawa sa kapatid mo, sa nanay mo, for example, alam niyo talaga nakakalungkot yun. Ako mismo bilang anak, no, ay nalulungkot sa mga ganung tipo po ng ugali sa loob ng tahanan, especially kasi ang mga tao, ang mga kabataan, no, yung iba lang naman, meron namang mababait na mga anak, mga kasembreros, pero karamihan talaga kapag para mas okay pa yung trato nila, no, sa kanilang mga kaibigan, mga tao sa labas, kaysa sa mga kapatid, magulang, and so on nila sa loob ng tahanan. So, which is definitely hindi dapat gano'n, no? Dapat yung ugali natin sa loob ng tahanan, reflection lang yung ugali natin sa ating mga kaibigan, no? Mas lalo pa nga nating mahalin yung pamilya natin, kasi pamilya natin sila, mga kasembreros, over doon sa mga kapitbahay natin or sa sino man dyan na tao sa labas, mga kasembreros. So, dapat yung love ay nade-develop at napafoster at saka lumalago, no? Nag-grow, mga kasembreros, sa loob ng tahanan. Hindi po, alam niyo po yung bonsai na ayaw po natin ng bonsai na pag-ibig, bonsai na character, bonsai na yung maliit, hindi siya lumalaki na tanim, mga kasembreros, yun po yung bonsai. Hindi siya lumalaki. So, dapat ang ating character, especially Christ-like character, ay nag-grow, no? Lumalaki, mga kasembreros, at eventually ay namumunga. So, dito, so yun, no? Ang prinsipyo ng buhay, kung anong ginawa natin, ay gagawin din sa atin pabalik, mga kasembreros. When we read Matthew chapter 5 verse 7, we see a beautiful statement from Jesus that highlights the importance of mercy. In this verse, Jesus starts with the word blessed or pinagpala, mga kasembreros, or pinagpapala. So, ito po ay part po ng Beatitudes, mga kasembreros, no? Yung Matthew chapter 5 ay yung Beatitudes, yung blessed are the meek, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers, and so on, mga kasembreros. So, buong dito po yan mababasa, no, yung Beatitudes, yung mga mabubuting ugali, mga kasembreros. So, virtues ba, no, ng buhay, mga kasembreros. So, this word means, yung blessed, yung pinagpala, mga kasembreros, ay favored by God. Ibig sabihin, may pabor. Di ba sa atin kapag may pabor, paborito, parang ganun ba? Pabor-pabor, mga kasembreros. So, sa Diyos natin ganoon, no? Favor, it's kung yung blessed ka, ikaw yung lubos na pinagpala, ikaw yung pinagpala, ikaw yung parang lahat, parang may problema, parang ikaw lang yung may problema man ay nakangiti pa rin, no? Parang ganoon, mga kasembreros. So, you are favored by God, mga kasembreros. Ibig sabihin, distinct ka, no? Kakaiba ka, mga kasembreros, because you are blessed by God. So, ganoon siya. And ang ganda kayo sa feeling, no? Ang sarap maranasan yung mga kasembreros na despite of the bad circumstances, mga problema na naranasan natin, ay tayo po ay nakakangiti at masaya pa rin, and we still worship God, no? The more that we encounter problems, the more that we encounter trials, tayo po ay dapat na mas lalong kumakapit, mas lalong nananalangin, mas lalong nagbabasa ng kanyang salita, mas lalong nananalig, at mas lalong nagiging clingy. Parang isang bata ba, no, na kapit tuko, parang kapit tuko sa kanyang tatay at sa kanyang magulang, mga kasembreros. So, ganun dapat, no, childlike faith, mga kasembreros, ang gusto ng Panginoon sa atin, na kapag may problema tayo, reason yon para mas lalong magtiwala at mas lalong lumapit sa Kanya. So, ang problema hindi dapat na magiging way na mapalayo tayo sa Panginoon, bagpos ito po yung maglalapit palalo, no, sa atin.
sa Panginoon. So we spend time with His Word, we pray, we do His will, no, we act according to His purpose, mga kasambres. Being merciful is incredibly important, and it reminds us that caring for others is a beautiful act of love that comes from our faith. So ayun, sabi natin kinasanga-sanga na ito, no, connected siya, mga kasambres. Ang mercy ay kalakip yan ng love, ng kindness, ng forgiveness, ng humbleness. Kalakip ng mercy ang compassion, kalakip ng mercy ang supportive ka, no, you're helpful and so on, mga kasambreros. So kagaya din ito na ito po ay rooted, no, sa ating pananampalataya, because we have received salvation from God, we have faith in God, ay nagpapakita tayo ng mercy, mga kasambreros, no, or ng awa. So, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay hindi maawain. So, ganoon po siya. So, dapat tayo po ay maging maawain, especially sa ating pamilya. Mercy is about showing kindness and compassion to others, especially when they don't deserve it. So, hindi natin deserving, nakatanggap tayo ng mercy, ng awa sa Panginoon, so tayo din ay maging merciful. Nakatanggap tayo ng pagpapatawad sa Panginoon, so we also forgive other people. Nakatanggap tayo ng blessing, so we also bless other people. If we receive kindness and patience sa Panginoon, so maging pasensyoso tayo, no? Although sometimes ay natetest talaga yung ating patience, and normal lamang po yun, mga kasas, because we are human beings. So hindi po tayo robot, no? Hindi po tayo makina na hindi nakakaranas ng ganon, because we have emotions, we have feelings, mga kasmas. Mercy is about showing kindness and compassion to others. As sabi nito, we have all made mistakes. So tama, no? Lahat tayo po ay nagkakamali. And we all can relate to times when we feel we deserve negativity. So yet Jesus calls us to rise above that feeling and respond to others with kindness, understanding, and grace. When we act with mercy, we also open the door for others to reflect that same kindness back to us. It is a gentle reminder of reciprocity. Reciprocal ba, no? Kung ano tayo, pag sa math, kung ano yung parang equal siya, mga kasembreros. So may pabalik, kung may return siya, mga kasus. Kung ano yung ginawa natin ay babalik sa atin. Kung ano yung ginawa nila ay babalik din sa kanila. So parang ganoon siya, mga kasembres. So kung ginawa tayo ng tama, ginawa tayo ng mabuti, gumawa rin tayo ng mabuti. Kung maging maawain tayo, so kaawaan din tayo. Unang-una ng Panginoon, mga kasus. Just as we treat others, we will be treated in return. So we will be treated the same way in return, mga kasembres. So ganoon po ang ibig sabihin dito. So simple lang, no? Actually, kapag susumahin mo talaga, simple lang ang buhay. Kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, tapat ang Panginoon sa atin, at saka siya po ay gagabayan tayo, mga kasembreros. Kapag tayo po ay naging mawain, kaawaan tayo. Kapag tayo po ay magiging nagiging kind ang iba sa atin. So and yun nga, isipin natin parati na hindi all the time yung kung sino yung ginawa natin ng tama, tinulungan natin, hindi sila yung mismong tutulong sa atin. Sometimes God will use other people or other instances, mga kasembreros, para tumulong sa atin, no? So yun po yung basta yung amazing work ng Panginoon sa atin, mga kasembreros, will be done according to His ways and according to His will, mga kasembreros. So ganun ka tindi, no? Ganun ka buti at ganun ka-amazing, no? Nakakamangha ang magawa ng Panginoon, na His ways are higher, far, way higher, mga kasembreros, kaysa sa atin. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ugaling maawain sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and the name above all names, Jesus Christ is that name. With the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.